At bibigyan kayo ng mga kasama ng Diyos ayon sa plano niya. Paano yung hindi plano ng Diyos? Nauna na yung baby. Hintay ka pa rin sapagkat may plano talaga ang Diyos para sa iyo. Kaya hindi uso dito yung madalianan. Yung may karelasyon, taas ang kamay. Sino yung karelasyon? Nasaan? Anong tawag mo sa kanya? Ha? Ha? Pangalan? Ang pangalan niya? Ha? Regine! Oh, ganda, Regine. Sige. Ayan natin wala dito. Ikaw, anong pangalan ng girlfriend mo? Ha? Lovely. Asan si Lovely? Oh, Lovely, my love. So sweet. Makinig mga nanay at tatay. Sa relasyon ng mga bata, hindi pa yan tanggap. Aminin man natin. O hindi. Aminin man ng nanay at tatay, hindi nila tanggap ang may karelasyon ng anak. Sa isang kadahilanan, may gatas pa yan sa dila. Wala pang desisyong matigas yan. Puro malambot pa. Kapag nag-uusap, halika sa amin. Walang tao kami lang. Ako lang, tayong dalawa. Pinakamasarap na sandali silang solo. Solo sila. Doon sila nilikha ng pangarap. Hanggang sa makalimot sa sarili. Dinala ng Diyos dito ang dalawang batang yan para turuan. Makinig kayo. Hindi pa nais ng Diyos na magkarelasyon kayo. Manatili ka rito, manatili ka rin dito. Ang mensahe ng Pasko ay pag-ibig. Pwede kayong magmahalan kahit wala kayong relasyon. Hintay lang muna. Wala munang tali. Sa madaling salita, anak, mag-aral ka muna. At ikaw din, mag-aral ka muna. Palayain mo na siya. Isipin niyo muna ang nanay at tatay niyo. Ang kapatid, kung may kapatid kayo. Ibigay muna sa kanila ang pagmamahal na dapat ay para sa kanya. Kung may kapatid ka nakakabata sa'yo, maging isang halimbawa ka. Ng isang ateng marunong sumunod sa sinasabi ng nanay at tatay. Ang dating ang takdang panahon, at pwede pa siya, pwede kayong magbalik ang dalawa. Pero ang utos ng banal na espiritu sa ngayon, putol muna. Putol muna. Kung masakit, at hindi nyo kaya, kausapin nyo si Tita A. Si Tita A, kayang-kaya yan. Pagdating sa pag-ibig, expert dyan si Tita A. Huwag kayong mahihiya. Face to face ito. Ha? Face to face na. Ang kausapin mo si Tita A, hindi ka ng lakas ng loob. Ganon din siya. Next Sunday, wala na kayo. Amen! Ang regalo mo sa kanya at regalo niya sa iyo ay paglaya niyong pareho. At ang regalo niya na ibibigay mo sa magulang at kapatid mo, ganon din siya. Pag-ibig para sa lahat. Pag-ibig na nagdadala ng pag-asa. Amen!
kailangang ulitin, putol muna. Dito ay pinagbabawal ang relasyon sa kadahilan na unahin muna ang Diyos. Walang magulang na aayaw sa gawain ito. Lahat ng magulang ay mapapanatag ang kalooban dito. Pwede kayong magkita dito as brother and sister. Uulitin ng Diyos ang napakamahalagang mensahe. Anak, anak kita, ako ang tatay mo. Makikinig ka pa? O tatanggihan mo ang sinabi ko? Tayo kayong dalawa. Kasama ka. Makinig po kayo. Ang nais ng Diyos, mabigyan kayo ng magandang buhay. Hindi pa ito yung takdang araw o panahon na magkaroon kayo ng karelasyon. Hindi sa kayo ay tinatanggalan ng karapatan na umibig. Kanya lamang sa tamang panahon, sa panahon ng Diyos. Mag-aral, mag-aral. Kapag nakatapos ang pag-aaral at pareho kayong malaya, sigurado namang malaya kayo kung nandito kayo. Kung kayo'y mananatili sa gawain ito, ay masusubaybayan mo siya na wala nga siyang girlfriend. At ganun din siya, makikita ka rin niya dito na wala ka rin boyfriend. Subalit kung lalabas kayo sa gawain ito, nasa sa inyo na yun, o magtutuloy-tuloy kayo bilang lovers. Ang sinasabi ay kung nandito kayo, magtutuloy-tuloy. Bawal dito ang relasyon. Ang relasyon na dapat manatili dito ay relasyong pagkakapatiran. Sa tamang panahon ng Diyos, doon sasabihin ng Diyos, anak, pumili ka na ng isa sa kapatid mong babae dito sa gawain ito. Kapag ang pipili ay lalaki, paano kung yung napili mo ay ayaw naman sa iyo? Humingi ka ng karunungan sa Diyos. Sa mga magulang na narito, magiging magaan ba sa inyo? Magiging magaan ba sa inyo? Kung ang anak ninyo ay walang karelasyon, yan ay malaking kagaanan sa magulang na wala siyang ipapangamba ng anak niya. May mahal ng iba. Usapin mo si Tita Arlene, ha? At si Tita Arlene, pero iwalay kayo. Bibigyan kayo ng kalakasan ni Tita Arlene sapagkat ang bawat patong ng kamay niya ay himala sa buhay niyo. Ganun pa man, meron talagang matitigas pa rin ang ulo, bagamat binibigyan na ng Diyos ang pagkaunawa, pumapalag pa rin, sinusunod pa rin yung sarili. Dito, walang naitatago. Uulitin ko, kung patuloy kayo na attend dito, mahahayag at mahahayag ang sekreto. Ha? Kaya mo ba, anak? Napasamantala, iwan mo na siya. Sorry mo muna sa nanay tatay niya. Ikaw ang magsasorry kasi ikaw ang tumanggap, hindi ba? Mali ba na siya ang tumanggap ng ligaw mo? Ha? Sorry muna, ha? Sorry muna. Pwede ka naman magbigay na regalo kung ano yung nabili mo na. Pwede mong ibigay yung itago, ha? Ganun pa rin. Sabihin mo sa kanya, hi love, kain ka sa oras, ha? Ingat ka, pwede pa rin yun. Kasi lahat dito nagmamahalan. Ingat ka, ingatan mo sarili mo, sundin mo na natin si God. Para po sa lahat, sa inyo, bata, matanda. Kung ang hanap niyo kapayapaan, ibibigay ng Diyos sa inyo yun.
Pero kung nasa mundo ang isip nyo, nasasalita ang Diyos, iniisip nyo yung pupuntahan ng ibang lugar, hindi po makakapasok ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Amen! Kapag nasa gawain kayo ng Diyos, kalimutan muna ninyo ang ibang bagay, sapagkat ang napakahalagang bagay, yun ang narito. At huwag niyong pakawalan. Huwag niyong pakawalan ng Diyos. Amen! Mahirap hulihin ang Diyos. Busy-busy ang Diyos eh. Lalo na kapag ikaw ay makasalanan, hindi ka papansinin ng Diyos. Maliban na sabihin mo, God, forgive me, please. May please sa dulo. Bakit may please? Kasi sawan-sawa na sa kapag kakasala mo. Nagkasala ka ngayon, mamaya magsusuri ka. Magkakasala ka ngayon, pagsusuri ka ulit. Diba kapag nagkasala kayo, lagi, at nahirapan na kayo mag-sorry, may please na sa dulo. Please naman, oh, sige na. Sorry na. Sorry na. Ang Diyos, sabihan niyo ng sorry. Panginoon, sorry na po. Susunod na ako. Ang anak, nakatigas ang ulo, nasasabak sa gulo. May nagtuturuan. Ano yun? Huwag kayong tumuro sa kapwa. Kung ano yung kasalanan mo, doon ka. Ikaw, ha? Anong pangalan mo, anak? Ha? Lakas. Sherman. 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 Sherman, sabihin mo sa sarili mo, Sherman. Tigasan mo. Tigasan mo! Tigas! 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 Amen! Amen! Ano? Sherman, tigas! Tigas! Sige, sabihin mo. Ganon yung kamay. Tigas! Sige! Sherman, tigas! Tigas! Darating ang araw, magpapasalamat ka kay Tita Arlene. Ang totoo po niya talaga, hindi kayo iiwanan ng lingkod. Hindi kayo iiwanan ng lingkod, baka sunod na lingkod, ay wala na siya rito. Baka sa susunod na mga Pasko, ay wala rin siya rito. Kaya, tiis muna kayo, wala kayong tanghalian. Amen! Kailan kayo magpapalaya? Kailan puputulin? Labi, kailan puputulin? Ngayon na? Hinihintay pa ba yung regalo sa Pasko? Ibigay pa rin yung regalo, ha? Ibigay pa rin yung ikakapagpasaya. Yung relasyon lang as lover ang mawawala. Ha? Magiging kapatid sa pananampalataya. So, pasamantala po, ay bibigay muna ng Diyos sa lingkod yung sandali, yung mensahe ilang mensahe ang lingkod. So, yung tinig ni God, mamahinga muna. Makinig po ang lahat. Mamahinga muna si God, pasamantala. Pero hindi siya umaalis, nandiyan lang siya. Si Tita A muna. Sino gusto nyo? Yung tinig o si Tita A? Pareho. Ha? Ba't kailangan ba rin? Ano? Alam niyo po, medyo nahihirapan na akong magsalita. Kasi, minsan naririnig ko din, yung tinig ni Yahweh at yung tinig ko as lingkod, magkatunog na din. Pero ito po ako na, si Ardy na ito. Ako na po yung lingkod. Parehas pa rin ba?